Today is Sunday, December 17, 2023. I-chart natin si JGS, ANI, MRC at FChen. Tara! Unahin natin pag-aralan si JGS. Dito sa daily chart, mapapansin natin nagkaroon ng breakout, which is good. I think pwedeng mag-test buy dito. Tapos pag nag-pullback, then mag-add na lang ng shares. Probably may short-term rally si JGS. So this is sell on strength. So why sell on strength? No, punta tayo sa monthly time frame. Kung pagmamasdan kasi natin, nasa downtrend pa rin kasi si JGS sa mid to long term view. Kaya kung mid term or long term trader ka, hindi pa advisable pumasok. Balik tayo sa daily chart. I-check natin kung hanggang saan yung possible rally nito. So probably baka umabot pa to around 45 and above. Kaya maigi kung obserbahan yung price action para makapag-react. Kasi yung risk kasi sa pagtitrade sa JGS is medium. At nung pinagmamasdan ko, hindi nagkakalayo yung reward sa risk. Or let's say, almost equal lang yung risk sa reward. Basta pag nalaglag sa 34.65 pesos, ay dapat makat mo na. Kasi tutuloy na ang downtrend nun. Next is ANI. Dito sa 3-month time frame, kung pagmamasdan natin, malakas pa rin yung selling pressure niya hanggang ngayon. One sign is etong kandila. Long red candle pa kasi siya. Mas maigi kung antayin natin lumiit at least yung kandila. Second sign is etong volume. Mataas yung volume. So, meron pa talagang selling pressure. So, yun yung reason ba't hindi pa ako bumibili ng ANI. But ANI is already on my watch list. Nag-aantay lang ako ng tamang entry or buy signal, no? Yun nga lang, baka it will take several months bago ako magkaroon ng buy signal. I'm just patiently waiting hanggang lumabas ang buy signal. Delikado kasi pag papasok ka ng wala pang buy signal because deep can go deeper. Kaya wag natin pangunahan ang buy signal natin, no? It is very important na may discipline tayo at sinusunod yung trade plan natin. Next is MRC. Dito sa 3-month time frame, kung pagmamasdan natin, malakas pa rin yung selling pressure dahil mahaba pa yung red candle. Though I understand this is due to change in par, yung pag-drop. Siguro yun yung naging reaction or sentiment ng mga trader sa pag-change ng par value ni MRC. As of now, since malakas pa rin yung selling pressure, mas maigi kung mag-observe muna sa ngayon at maghintay hanggang humupa yung selling pressure. Kaya sa ngayon, nilalagay ko muna siya sa watchlist ko. Yun nga lang, baka it will take several months bago magbigay ito ng buy signal, no? Antayin lang natin na magbigay ng buy signal si MRC. Kaya, antay-antay lang, no? Next is FChen. Dito sa 3-month time frame, nag-hold pa naman yung support na trend line. Tapos, kung titingnan natin tong MACD, itong MACD lines is okay naman, nasa oversold level. Even itong histogram bars is nagpapakita ng strength. Pero in some point, napapaisip ako kung relevant pa ba tong trendline support na to. Sometimes kasi, the moment you spotted the trend line, yun na pala yung katapusan ng uptrend. So, despite na maganda yung MACD and trendline support is holding naman, I'm having a thought kung nakatakas na ba talaga si FChen sa downtrend. Let's go to market phases para ma-picture natin lalo. There is a possibility na andito na si FChen sa accumulation or markdown phase. To be specific dito sa redistribution phase.
Ibig sabihin kung nasa redistribution phase pa lamang si FGen, malaki pa ang ibababa ng price niya. Kaya maigi kung obserbahan natin tong trendline support kung relevant pa ba siya. Kung tatanggalin kasi natin to at i-assume na nasa redistribution phase kunwari si FGen, magkukonsolidate dito. Pwedeng ganito or ganito. Kaya sa ngayon, maigi kung obserbahan natin kung mag-hold pa ba tong trendline support na to.